Hi guys! Wee! Hindi ako masyadong pwede mag-ingay because it's like madaling araw level vibes. Ay, hindi naman. Like, almost umaga na. Mga 5:36 na. Lumabas tayo sa balita. Dinosaur ka, girl. Oo naman sa laugh. Ayun, komedya. Ay, dinosaur siya, girl. Okay. To be honest, hindi ito yung first time na lumabas tayo sa balita. Kasi lumabas tayo sa balita before. Pero in a more, mas mababang, mas hindi kilalang station. Ganon. Parang almost like, ano yung tawag doon? Parang almost like radio type lang yung mga palabas nila. Tapos puro mga news lang, ganon. I can't even remember yung pangalan nila. But this is TV5, honey. Urong tayo. Ayun, elevator. TV. Na konting backstory lang. Backstory. Backstory. How's it? Ayun, komedya. Sumasabi si Sophie Prime sa akin. Konting backstory lang. Meron kasing parang interviewer-producer type thingy na dapat sa kabilang station, sa GMA7. Tapos parang it's about an I Wonder episode pero parang hindi siya natuloy or parang na-terminate yung episode niya or something. So, after a while nun, sabi ko, okay, I'm not gonna do any interviews nga muna with like any news station, ganyan. Kasi, parang, hindi naman na-trauma. Parang like, naano ako dun. Like, na-off ako sa energy ng mga ganyang interviewer. So, parang tinaasan ko yung level ng kung gusto niyo ko interviewin, siguraduhin natin na hindi masasayang yung pagod natin pare-parehas. Stuff like that. So, ito, sa TV5, may nag-reach out sa akin na parang producer nila, ganyan. Tapos, itong 8-minute episode na to, itong buong 8-minute episode na to, as in about lang sa atin. Feeling sikat. Okay, so panoorin natin. Actually, pinalabas to, I think, 3 days ago sa una sa lahat na palabas. Yan, una sa lahat yung name ng palabas. Parang balita ng time na yan. And it's like 5:30 to 6:45 bago yung frontline. Panoorin na natin siya. So excited. Ay, ayaw niya mag-play. Magastos magkasakit. Noong 2024, pumalo sa mahigit 615 billion pesos ang gastos ng mga Pinoy para sa kalusugan. Gastos yan mula sa sariling bulsa ng mga Pilipino. Kaya maraming Pinoy ang kumakapit sa tradisyonal na panggagamot na mas abot kaya. Ang kwento dokumentado ni Ruth Cabal. Nandito po tayo sa Nepa Street sa may Balutondo at yung pupuntahan natin, mga manggagamot daw sila. Ang tawag sa kanila mga babayla. Narinig niyo yung chanting na yan. Oh my gosh, boses ko yan guys. Feeling sikat. Boses ko yan guys. Actually, nung una, medyo natakot ako ng slide kasi syempre dito sa lugar namin, tondo to be. As in, tondo yung pag sinasabi na nasa ng mga pinakamahirap, nandito sila. Nasa ng mga addict, nandito sila. Nasa ng mga corrupt na nagtatago, nandito sila lahat, be. So, natakot ako sa kanila na parang baka mamaya pupunta kayo dito tapos hindi kayo sanay. Syempre, squatteran to, tondo to. Baka mamaya, like, I cannot guarantee anything na parang maganda yung lugar or anything like that. So, sabi na, okay lang. So, pumunta talaga sila dito, be. No problem, pumunta talaga sila dito. So, okay, panoorin na natin. Excited ako. Masikip papasok, madilim. Nasaan kaya ang klinik dito? Ang dinagnan ko, isang lumang bahay. Boses kayo! Sa loob, walang kalansing ng mga bakal na medical devices o ugong ng anumang aparato. Yan yung dati kong altar. Oh my God. Kamusta po kayo? Ano po yung ipapagamot natin? Okay naman. Wala naman akong masyadong sakit. Siguro mga ano lang, body aches, mga likod-likod lang na ano. Okay.
Titignan ko po muna kung if anything na hindi po natin nakikita. Pwede po tayo dumayo. Ay, okay. Malalim. Okay, to be honest, pumunta sila dito wanting na may iba akong gagamutin. Tapos i-video na lang nila. Pero sabi ko sa kanila, Actually, punong-puno po tayo. wala akong client that day. Wala akong pasyente that day. Sabi ko, siya na lang. But to be honest, wala siyang sakit. Like, maayos lang siya. Pero parang, ano lang, very low level lang na mga stress, may sakit, may ganyan-ganyan, may M siya sa joints. But to be honest, walang kailangan masyadong tanggalin. Like, almost like, tama, tuob lang yung kailangan. Parang palabas siya, Diyos ko. Kaya alag ko po kayo ng konti. Yung boses na yun, hindi akin yun yung marinig niyo. Yung hey. Puno po tayo Ano ng yan? stress, puno tayo ng pagod. Parang hirap matulog. Ang ganda ng buhok ko, tingnan mo. Oh my gosh. Ang taba ko, Diyos Ang ko. magagawa lang po nitong kausap natin is maano niya po ng konti. Pero at least, maganda yung suot ko yung garb natin. Maayos sa Bongga. sistema. Actually, kulang pa yan kasi 10 mainit. minuto ang ritual ng babaylan. Gumamit ng asin, Same earrings. tupa, pinatuyong dahon, at tawas. So ano yung usok ko? Maputi siya, malinis, lapitin po kayo ng mga bad energies. Yung kahit hindi po sa inyo, kahit sa ibang tao. Mabilis na kayo Alam nyo, a fun tidbit. Kapag kami ginagamot ako tapos hindi naman talaga siya kailangan gamutin, hindi sumisindi yung pinukpikan ko, yung palayok na black. Kasi yung usok nun yung nanggagamot. So, pag hindi siya kailangan gamutin, alam ng mga spirit guides ko, ay, wag natin yan sindihan. So, kahit anong apoy yung ilagay mo dun, kahit tapunan ko pa yun ng alcohol at saka sindihan ng phosphor, hindi siya maglalight talaga. Lalight siya saglit, pero mamamatay din siya. Then, konting-konti lang yung usok na lalabas. So, that's not what you want for pinukpikan. Pag pinukpikan, kailangan super lakas ng usok. So, sa kanya, mas nahirapan akong buksan talaga yung pinukpikan. Pero, nung after na nitong interview, may kinailangan pa ako ulit na sindihan sa pinukpikan. Pagkasindi ko, as in sobrang lakas ng pinukpikan niya. So, dito kaya parang medyo nakikita nyo, parang ano tawag doon, wala masyadong usok-usok around. Kasi pag ako nanggagamot, sobrang mausok. Pero dito parang wala masyado kasi nga, wala talaga siyang sakit na kailangan gamutin. ng mga sakit. So, kailangan po natin kayo lagyan ng protection. Isasama po natin siya dito sa pinukpikang palayok natin. Ngayon, pinalagyan siya ng protection just to be safe sa kanya. Kasi nga, wala namang kailangan tanggalin. So, we'll just need to put protection. Tapos babasbasan siya ng ina. Akala mouse. Namimiss ko yung altar ko. Wala na yan lahat, guys. Yung altar na yan, dito tayo nanonood right now. This is the altar na yan. Wala na. Yung nakikita nyo yung gano'n, ibig sabihin may spirit na pumapasok na yan. At siya yung nag-chant. Agala, man eh. Yan, they're speaking in a tao. Ng ina. Para po pag alis nyo, So sa tatlo po excited. na binabaylan, hindi po kayo ulit magkakasakit at magtatagal po bago kayo kailangan bumalik. Ayun po. Napakasay. Forward to Yan si Nikki, guys. Sabi mo, di ba, Opo. maganda yung tulog, ano? Kung babalikan ng ating kasaysayan, ang mga babaylan ay higit pa sa mga manggagamot. Tumpak. Magkasing kapangyarihan sila ng mga Wait dato, lang. ng Ang mga labo niya. political na leader noon. Tama. Higit pa sa kasarian, ang mga babaylan ay kinikilala batay sa kanilang tungkulin bilang mga Actually, hindi kami pwedeng maging mga leaders. Maraming naging babaylang leaders, pero nasa aming, nasa aming rules yon na hindi kami pa pwedeng magtagal in a position of leadership or in a position of power. So, to be honest, kapag kailangan lang, sabihin, may transition from namatay na dato, tapos sino yung papalit sa kanya, or merong nagkakagulo na sa village kung sino yung gustong maging leader, may dalawang opposition, si babaylan mo na yung tumatayo. So, hindi talaga siya kasing katumbas ng mga leaders. Mas mataas talaga yung mga leaders. Kasi, si babaylan, tumatayo lang siyang leader kapag kailangan, when needed only, on an as-needed basis. And then, outside of that, kapag wala sa leadership position si babaylan, we are beyond society. So, ibig sabihin, hindi tayo masyadong nakikisalamuha at nakikijoin sa any societal structure. Nasa labas tayo nun at we are basically
guiding yung ano na yon, yung society na yon. So, ginagamot natin ang mga kailangan gamutin, tinuturuan natin ang kailangan turuan, pinapakain ang kailangan kumain, stuff like that. Okay. Pagbigyan nyo guys. Mga Sino ba yung eksperto sa kalinangan o kultura, relihiyon at medisina. Tama. Karaniwan ang mga babaylan ay mga babae, pero may historical accounts na may mga lalaking babaylan. Yung mga tinatawag na bayok o bihis babae. Pagdating ng mga kastig, No. Mga bayok, ang tawag lang sa bayok are effeminate men. Bayok and bakla and marami pang synonyms yun. The many babaylan na effeminate men, bayok ang tawag sa kanila, pero that's not because they are babaylan. Ang babaylan na effeminate man ay asog. Bayok is basically just someone who is effeminate. An asog is a man who is effeminate that is also babaylan. That's why asog yung mas tamang term. Pero syempre, colloquially and also geographically, magkakaiba pa rin ng tawag. Pero nowadays, ang sinusunod natin is asog for a transgender woman or an effeminate man that is babaylan. sadyang binura ang mga babaylan sa lipunan. Silang mga nabansagang baka demonyo o aswang, pero hindi sila nawala sa paglipas ng panahon at sa impluensya ng kolonisasyon. Nasaan na nga ba ang mga babaylan? Okay pa naman. Kambaya lelele kwende wako momono kambaya lelele kwen. I'm 7th generation babaylan. Ang ibig sabihin lang po ng puti is the one who will mother more babaylans. Tila tinadhana ang pagiging babaylan ni P sa parehong angkan ng kanyang ina't ama. May mga babaylan. Ako po ay tinawag. Simula po nung bata ako, nakakarinig ako ng mga bulong. And yung mga bulong po, parang akala ko at first I was going insane. Saan galing yung inyong, hanggang noon at ngayon, ano? Saan galing yung inyong lakas, yung inyong, I don't know, do you call it power to heal or... Ang duwan po namin ay nagagaling from our foremothers. So, ibig sabihin, yung mga spirits po ng mga naunang babaylan sa amin at yung mga naunang babaylan sa kanila. Lahat po kami ngayon ay still connected together. Ang linya ng mga babaylan sa pamilya ni Okay, to be honest, this interview was really long. Like, medyo mahaba. Like, to be honest, parang siguro mga 1 hour din kami nag-film ng lahat-lahat ng yan. Pero, syempre 8 minutes lang to. So, like, ang daming hindi nakita, ang daming hindi napalabas. Kinuha lang nila yung parang pinaka-gist niya. Ngayon, medyo out of context yung mga ibang pinag-uusapan dito. Pero tama naman, I'm a 7th generation binabaylan. Pero hindi nila kunento about my name or anything like that. Ayaw din, parang siguro for safety na din kasi syempre TV siya. Ayaw nilang sabihin yung pangalan ko na Puki Maanafari. So sabi ko sa kanila, okay lang yung P. Pero to be honest, I've been in other shows na lumabas na yung pangalan ko, Puki Maanafari naman. Kasi hindi naman talaga siya derogatory term. Yan talaga yung babaylan name na naibigay sa akin. So, it's indigenous. I'm proud of that name. At simula pa 2011 siguro, 2012, alam ko na yun ang pangalan ko talaga. Yun ang totoong pangalan ko. And that name, Puki, is not a name that should be taken lightly. Hindi ko siya tinake lightly. It is given, it is earned, it is achieved. At it is proof din ng linyada mo, ng lineage mo. So, I think yung mga shows dapat mag-update sila ng slight on their mga policies and stuff like that. Lalo na when it's a spiritual title. And to be honest, my name should be given exception. Parang syempre, hindi mo lang mahalaga. I'm nobody naman, diba? So, okay lang. Pero like, I think, dapat hindi lagyan ng taboo or hindi lagyan ng negative connotations. Anything to do with spiritual names, spiritual titles, or even the word itself na yun. Bakit siya kailangan lagyan ng negative connotations? It is an abnormal bodily part, di ba? So, to be honest, medyo na-off ako sa mga ganyan. Medyo nai-iffy yung energy ko. Pero, okay lang naman. At least I look good here, oh. P, konektado raw sa pagiging ina o childbirth.
kaya pinalawig pa niya ang tungkulin sa pagiging midwife. Nag-aaral din siya ng nursing. Wait lang, sa balikan lang buong natin guys. Ang ganda ko dun eh. Pagbigyan nyo na. Sabihin yung mga spirit together. Ang linya ng mga babaylan sa pamilya ni P, konektado raw sa pagiging ina o childbirth. Kaya pinalawig pa niya ang tungkulin sa pagiging midwife. Nag-aaral din siya ng nursing. Tama. Sa buong bansa, nasa may 100 na lang daw silang mga babaylan sa ngayon. Tama din. Isa rin sa pinoprotektahan nila ang makalumang wika na ginagamit sa ritual at komunikasyon sa mga ninuno. Pero ang maganda Ay, raw sa TikTok ko, modernong guys. panahon, di na lang sa paraan ng oral tradition na ipapasa ang lengguwahe In fairness. at pamamaraan ng mga babaylan. Yan si Halimuot na spirit. Si Haling Anggal. Ang mga ritual nakalapat na rin sa mga trending na sayaw at kanta. It's like, pinalabas talaga nila yung mga TikTok. Ang colonizer nag-evolve, kami din po dapat mag-evolve. Kailangan po muna namin magpadami before kami bumalik sa normal na mga missiones namin, which is to indigenize, ibalik yung kultura po ng ating mga katutubong kapatid at saka mag-decolonize po. Ang tila di raw nagbabago, ang pangmamaliit at maling pagtingin sa mga babaylan. Kasi even now, we're still labeled po as demonic, we're still labeled as Tama naman. witches, evil, because hindi po nila naiintindihan yung kultura namin. Ibinabalik po natin. Ngayon, to be honest ha, pinagdedebatean pa din to ng ibang tao. Lahat na po halos ng modern babaylan ngayon, because we were labeled as witches before, akala nila hindi witches ang babaylan. So lagi nilang pinapakalat, babaylans are not witches, babaylans are not witches. We're witches. Tanungin mo pa lahat ng mga makabagong babaylan ngayon. To be honest, I've met a lot of them, nakausap ko sila, at all of them consider themselves as witches. Hindi nga lang witches, meron pang may mga babaylan ako na na-meet na initiated sila sa ibang mga practices din. Ako din, I am Shinpi din sa Usui Reiki, yung teacher, Reiki master. Sila din, merong mga Chinese Qigong kinekineso. So, hindi lang witch, merong Wiccan, merong pagan, lahat-lahat na. And to be honest, all of us consider the word witch as a good word na. Ni-reclaim na namin yung word na yon. So, ngayon, yung mga nagpapakala sa internet, lalo na yung napakadaming mga parang feeling ang gagaling nila about sa babaylan topic, are actually people who have never met real babaylan. So, hear me now when I say, lahat po ng babaylans ngayon, every single babaylan that is living, are consider themselves as witches. Then yung importance of the women around us, the women who give us birth, the women who continue to guide us, the women na pinapalaki sa tayong lahat. Kampalaywa. Nakatatak na sa ating kasaysayan ang mga babaylan. May paraan naman para di malimot ang ganitong makalumang tradisyon at magkaroon ng mas bukas na pag-unawa sa makabagong panahon. Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Okay, napaka-slay. Agalaman niyo. Mga kapatid, Jig Manikan po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at Okay, very exciting, very accurate naman. Konti lang yung inaccuracies nila. This is one of the better like interviews or segments na nasalihan ko kasi syempre dati sobrang daming mga inaccuracies. In interview ka nga nila, di naman nila masyadong na-gets yung essence nung sinabi ko, or minsan ginagamit nila yung words ko to prove a point of their own. Pero dito walang malice, walang anything. At napakaganda ng editing din. At napakaganda din. So I have to give credit dun sa mga nag-film. Napakabait din nung nag-film. Tsaka nung producer na nag-contact sa akin. Si Ma'am Ruth, napakabait niya din. So, to be honest, this segment kind of looks like a movie. Parang may ganun. May parang pa-horror movie type thing sila na ginagawa. It does look a little it does look a little out of place sa segment nila na mga ganyan. Pero syempre, I appreciate na pinapasok pa din kami in those kinds of spaces. Nakaka-excite kasi this is one of my
big goals. Pero nung na-achieve ko kasi yung goal last year nalabas na ako sa balita. Hindi siya ganun kalaking balita kasi nga. So parang siguro ilang hundreds lang siguro yung viewers. Pero I think, syempre ito TV5. Aabot siguro ng 1,000 yung viewers nito. Probably nationwide. And also, feeling ko tama nga naman na maraming nakapanood kasi ang daming nag-message sa akin na parang, nakita ko po kayo sa TV5. Oh, Miss Buke, I see you. Oh, mother, nakita kita rito. Sabi ko, yes. Tama lahat yan. Walang inaccuracy sa mga sinabi nila. And then, may mga na-interested din naman na parang, okay, ganito, ganyan. And also, dumami din ulit yung mga gustong magpa-interview. Pero, sa mga gusto talaga, yung mga serious talaga, kailangan ng words ng babaylan, kailangan ng perspective ng babaylans, punta na lang po kayo dito sa website ko. Link in bio. Okay. Ano pa ba kailangan kong sabihin? Parang like, I'm very happy naman. 10 out of 10. One of my goals achieved. Sobra. Tsaka, wala naman. Parang yun lang naman. I just wanted na mapanood natin siya together. Okay? Like, subscribe. Mag-comment ka. Tatangin ko yun.